Okay lang ba? Kaya nami-miss ko lang eh, di ba? Pwede ba natin pakita? Kasi nami-miss, kasi itong studio to, ito, pag kami ho nagtitipin ng Tuesday, Thursday, Saturday, Diyos ko, alas 5 lang ang madaling araw, marami na pong tao dyan sa labas ng GMA studio, dyan. At dyan kumakain, dyan nagla-lunch, dyan ho sila lahat. So, ito, puno ng tao ito. Okay? So, lalabas ako dito, dyan, puno ng tao. Di ba? Di ba? Tapos, yan, puno ng tao. Pakita mo to. Tinuturo ko na, ayaw niyo pa sundin. Kung saan ko tinuro, di yung sundin direct. O, di ba? So, lahat ng yan, nakakabis lang. Dahil sa nangyari sa atin. Eh, dati ho, pagdating pa lang ng mga alas 5:30, may mga tao na rito. Naka-jeep, naka-bus, mga estudyante. Para lang ito, kumbaga, mapaalala ko lang sa inyo. Siyempre, iba na ho kami dito. Ilan lang kami. Si Rod, head writer. Si Ian. Si Ana, choreographer. Yung FD natin, si Mario. Tapos, si Clara, nandyan, original na mga staff ko. Nandyan si Bon. Sino ba? Si Dada. Si Martin. Siguro wala pa kaming 10. Pero pag in-include mo naman yung LED boy, syempre. Konti na lang ho kami dito ngayon. Kasi una, social distancing. Saka lahat ho talaga, naka-face shield, naka-face mask. Talagang requirement po namin yan. At anyway, ako mismo, nami-miss ko talaga yun. Yung mga sigawan. Kumakain kami ng lunch dyan, kasama ko yung mga co-hosts, nagsisigawan dyan. Parang naging ano ho ito tourist spot. Naging excursion. Kumbaga may picnic, ito, imbis sa beach, dito. Alam nyo, bago kami mag-start, nagsasayawan na dito. Nagpapapicture sila doon sa ano ko. Pakita nga natin yon. Yung original na wawawin. Hindi, gusto ko lang i-reminisce natin yung more than a year ago. Di ba? Kasi namimiss ko yung sigawan. Ilalapitan ka, halikan ka ng matanda, inaamoy ka, ng mga lolo, lola. Willie, pambili ko lang ng gamot. Willie, yung apo ko, bigyan mo ng ganito. Bigyan naman TV, cellphone, pambili lang namin ng ganito, pambayad ng kuryente. Halos lahat. O, di ba? Asan ba yun? Kaya ano lang natin. Maganda to na, para alam nyo, yung, nagsimula ako dito si GMA 5, 10, 15. May 10, 2015. Di ba? 5, 10, 15. Ganda, no? 5, May. Oh, May pa lang ngayon, May 7 ba ngayon? O mag-anniversary na tayo. Wow, happy anniversary. Wow, 6 years na po kami. Kaya po nabigla akong, hindi ko na, O, di ba? Wala ba yung may picture ako, pag napapipicture yung mga nanay dito? Nakita natin, para ka nasa Las Vegas. Pakihanap na, yan, Di ba? So, nandito sila, magpapapicture po. Tapos pamilya, mga taga Bulacan, Olonga po, lahat. So, sigawan, Kuya Billy! Nandiyan kami sa backstage. Nandiyan kami. So, yan ang nakikita nila araw-araw. So, yan. May mga kanta akong kinakanta na papapakinggan nila, nakikita sila. Ang capacity po nito, it's about 800. 800 po na tao kasi ito kung mapapansin nyo, tabi-tabi sila dyan. No, wala pang social distancing. Ito, yan, may hagdanan. Kung makikita kung gano'n namin inaasikaso, yung hagdanan, step. As bababa sila dyan. Kung mag-CCR sila, gag-guide sila ng mga guards, yung mga marshals, dadalhin po sila ron. Pinaayos po ng GMA yung aming comfort room para sa kanila, komportable, maayos, mabango. Yung gano'n, binigyan namin ng importansya lahat. So, ito ho yun. At, siguro, nagiging emotional ako. Bigla ako naging emotional dahil anniversary pala natin. 3 days to go. Ano ba yung May 10? Monday. O mag-celebrate naman tayo. Hindi yung bili na tayong pansit, pandesal. Pandesal naman tayo. 6 na taon na po kami dito sa GMA. Salamat GMA. Thank you so much. Ang ganda na buisit ka Yan ka na naman Di ba? So, huwag masyadong malikot ang kamay. Nagsasalita ako. Steady ka lang, makinig ka lang sa sinasabi ko para hindi ka sumabit. Okay, last day mo na rin. Okay, hindi. Totoo yun. Di ba? At anyway, maraming dumating, maraming nawala, may bago. Yun lang. Anniversary na pala natin sa Monday.
Thank you very much, GMA family. Maraming salamat po, Attorney Goson, Ma'am Annette Goson, Mr. Jimmy Duabit, Mr. Philip Yalong, of course, the marketing people, Ma'am Lizelle Maralag, and all, of course, Sir Joey Abacan, Miss Mitzi, Miss Rhea, lahat, sila Raul, yan, yung mga GMA family dito, iba. Dito ho, aakapin ka eh. Aalagaan ka dito. Which is, yun ho nangyayari sa Wawawin. Isipin nyo, pasensya na kayo, gusto ko lang malaman nyo anong history ho ng Wawawin. Nagsimula ako dito, May 10th, ako ho nagpo-produce nun. Ako. Pera ko yon. At every Sunday, 3:30 to 4:30. So, ganun ho yun. Dumating yung time na after mga ilang linggo, sabi ko, i-stop ko na dahil wala kasi akong marketing eh. Wala nagbebenta ng programa. So, nalulugi. At umabot na sa point na umabot na sa 140 million po yung nagastos ko na walang bumabalik. Nagpaalam na ako kay Mr. Joey Abacan, nagpaalam na ako kay Tito Philip Yalong. So, i-stop ko na po yung show kasi wala akong bumabalik sa aking income dahil puro ano lang ako eh. Okay lang yan. Sige, para mapasaya yung tao. It's always like that. So, naisip ko, sabi ko, paalam na ako. And then, paalis na ako. Nag-iimpake na ako. Punta akong Tagaytay. Doon na muna ako titira. At quit na ako sa showbiz. Di, para siguro, para malaman nyo, wala ka ba ng wawawin? Yung wawawin? Yan. Kasi yan ang wawawin eh. Tinawagan ako ng Mr. Joey Abacan mga 3 o'clock. Pero paalis na ako. Nag-impake na ako. Nagbili na ako sa mga tao na doon muna ako. Biglang sabi ni Mr. Abacan, pwede ba tayo magkita? Ayaw mo na ba talaga? Go, Joe, ayoko na. Medyo hirap na ako. Laki na ng perang nalabas ko. So, may meeting kami dyan sa may Roses, isang restaurant, with Miss Rhea and Miss Mitzi. In-offer ho nila sa akin yung, sige, ganito na lang. Kasi nagbabayad ako ng, black time eh. More than 2 million, 1 hour. Isipin nyo sa 2 million, 2.2 yata. Sa isang buwan, 8.8 million yun. Wala ka pang ilaw, wala ka pang studio, nagre-renta ka, wala ka pang bayad sa mga kala nyo, ganun kadali mag-produce. Wala ka pang bayad sa artist, wala ka pang bayad sa staff, sa gwardiya, lahat. So gumagastos ko ng mga 14 to 15 million a month. Ang programa ko, eto, Wawawin. During that time, so yun ang ginagastos and then, nagpaalam ako, tapos sabi niya, sige, ganito gawin natin. Gusto mo ba, 50% lang ang babayad mo sa GMA? Sabi ko, out na ako, Joey, sabi ko. Medyo mabigat na. More than 100 million na nagagastos ko dito na cash. Cash out yon. Kasi ang Wawawin, wala ho kaming 15, 25 yung mabayaran yung talent. Hindi ho. Pagkatapos mo perform, cash, bayaran ka. Dito, puro cash yung binabayad namin sa talents, sa lahat. Not unless ikaw ay isang staff, no? Meron kayong sweldo. So, nangyari yun, makwento ko lang para maintindihan kasi anniversary naman ho namin, pabigyan niyo na ako. In-offer niya naman ho niya sa akin, sabi niya, pag-isipan mo, and then after one day, tinawagan niya ako ulit, pwede ba tayo ulit mag-meeting? Doon ho natuloy yung, naging 2 o'clock po kami. So ba, tapos kami na yung magma-marketing ng show mo. Kami na yung magbebenta. Sabi ko, mas maganda, hindi na ako magbabayad ng 2 million. Hindi na, sige, ayusin natin. At kumbaga, kinukwento ko ito para malaman nyo yung totoong istorya ng Wawawin dito sa GMA7. Yung pagpasok ko po dito. So after nun, nagkaroon po ng Sunday Pinasaya, back-to-back na Wawawin. Ayun, mga ilang linggo ba yun? Mga ilang, lang yun, buwan Kapat yung history, lagay natin, gawin natin nga, history. Then after nun, maganda yung ratings Umaabot kami ng 6, 7, 8% every Sunday po. Wow, parang natuwa siguro ang GMA. Kinausap ulit ako ni Mr. Abacan. Gusto mo ba 1 hour every day ka na? 5 to 6 o'clock? Ba, sabi ko, ganda yan. Kasi ang GMA Marketing at Sales na po, ang kumbaga, sila na po yung kumbaga, bahala sa commercials. Na napakalaking bagay naman po sa akin kasi natutulungan na ako. Sobrang laking tulong. And then after daily show na kami.
Monday to Friday. Ilang araw lang, ilang linggo lang. Pwede ka ba maging 5 to 6:30 na? Yun po ang nangyari niya. So kaya naging isang oras kalahati ang Wowin, Monday to Friday. Alam niyo ho, hindi ako to eh. Kayo to. Kung hindi niyo kami binigyan ng magandang ratings, kung hindi niyo ako sinuportahan, hindi niyo minahal tong programang to, hindi niyo siya ginawang parte ng buhay niyo, wala no siguro kami sa GMA. Alam niyo, kailangan nagre-rate ka. Kailangan magandang ratings mo kasi pag magandang ratings mo, maraming nagmamahal sa'yo at maraming nanonood sa'yo. Yun naman po ang pinaka-importante. And then, ito na po tayo. Sino ba mag-aisip na itong pandemya, nagla-live pa kami? Naisip ko lang ho yan last March. After ng Holy Week, tinawagan na po ako. Ulit, Sir Joey, abaka na naman. Di ba? Siyang salarin. Siya lagi. Sir Joey, thank you so much. Sa suporta mo, okay, sa tiwala mo sa akin. Tito Philip Yalo, maraming salamat. Maraming salamat sa mga advices mo sa akin. Na kailangan makabalik ako sa TV. Of course, Miss Annette Gozon, Mama Annette, salamat ha. Parang hindi mo ako tinatratong artist. Tinatrato mo kami ditong hindi iba sa inyong pamilya. Sir Duabit, pag nagte-text ako sa'yo, sinatawagan mo pa ako. Thank you so much, sir. Pag may tinatanong ako. FLG, Sir Gozon, maraming salamat po. GMA family, magmula sa housekeeping, sa mga security guard, sa lahat. Marketing, engineering, lahat dito. We salute you. Napakabait ng tao sa GMA 7. Diyan lang ho kayo. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin, mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!